libre lang. Dapat may bayad kayo dyan. Praise God. So alam ko, kailangan, yung sinasabing, the joy of the Lord is our strength. Kaya sana, palakpakan natin ng Panginoon. Totoo po yun. Sapagat ang problema nakakapanghina. Ang kalungkutan nakakapagbigay sakit at karamdaman. Problema, pag hindi ka naging maayos sa puso, magdadala sa iyo para ikaw ay mabigatan. Pero alam nyo, ang Diyos, nasa problema ang kanyang presensya. Wala po sa maayos na kalagayan. Dahil hindi mo siya makikilala kung hindi ka makakadaan doon sa problema ng ating buhay sa mundo. Amen? Kaya, huwag tayong papayag na magkulang tayo sa pagpupuri at pagsamba. Ayusin nyo po kasi ang buhay po dito sa mundo, pansamantala lang talaga. Magtatapos ito pagdating ng mga panahon na itinakda ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Bible, kapag ipinangaral ng salita ng Diyos sa buong sanlibutan, darating na ang wakas. Kaya maging seryoso po tayo sa ating pag-ibig sa Diyos. Inaano ko lang sa inyo kasi tandaan nyo po, lahat ng lahi, lahat ng lengguwahe, talagang mahal ng Panginoon. Maging nga po pag kayo ng pelikula ng mga Christian sa China, matindi po ang kanilang inabot na persecution. Sobra po. Pero hindi sila malungkot. Ginugulpi nga sila eh. Tayo, masaktan na nga ang loob, parang ayaw na natin magpatuloy. Sabi mo sa katabi, wow. Amen ba mga kapatid? So tandaan nyo mga kapatid, tagumpay kahapon yung ating anniversary, ano? Sino ang dumalo? O lahat tayo? Yung hindi dumalo, parang wala din naman talaga dito. Kaya nga sabi ko, maintindihan natin talaga. Matagal na tayong pinagbigyan ng Diyos. Siya ang umabot. Dapat tayo sa panahon ito, tayo na ang aabot. Kasi alam na natin eh. Hindi habang panahon tayong aabutin. Tatandaan nyo po. Bagamat ang Diyos hindi napapagod. Pero wala po siyang tigil na tayo'y abutin. Kaya sana maging mababang puso, abutin tayo at siya ngayon ay aabutin natin. Hindi tayo ngayon ang kanyang abutin. Tama ba? Bakit kaya tayo inabot? Kasi may mga taong nagtiyaga, nangalaga, at nangaral sa atin. Ako po, kung walang nagtiyaga at nangaral, hindi po ako nakakatayo ngayon. Kaya sana, matuto kayong magpahalaga bilang tayo'y mga pinili ng Diyos. Tandaan nyo po, lilipas ang lahat. Actually nga, mabilis lang ang buhay, mabilis ang taon. Kaya sabi ng Bible, ang isang araw sa tao ay 1,000 taon sa Diyos. Ang 1,000 ay isang araw pala sa Panginoon. Pero ang 1,000, parang makita natin, mabilis ang Diyos talaga. Kaya niya i-contain lahat, sabay-sabay, para bang ang Diyos, sa laki ng mundo, kaya niyang makipag-usap. Kasi meron ng Holy Spirit na bumaba sa lupa. Kaya maganda yung awit natin, I love your presence. Pero hindi lang siya yung parang bed of roses, ang sarap na. Pagiging Kristiyano, parang bed of roses, higa ka, tapos wow, sarap ng buhay. Hindi po ganun yun. Ang Diyos kapag kumilos, tiyak may mangyayaring maganda sa buhay mo. Depende sa iyong choices. Amen? Depende sa pagpili mo. Kaya ito'y ating usapan na talaga bang
sa mga panahong ito, sabi niya, ang pananampalataya ng ilan ay mawawala. Kaya sabi ko nga, kahit nandito ka sa church, dapat isipin mo, may faith pa ba ako? Kasi nga, ang ating church ngayon ay 38 years. 38 years na. At ang Binyan Laguna ay nag-site. Ilan na? 30, 36? Minsan, pag hindi ka aware, may faith ka pa kaya? Diba? Tama ba mga kapatid? Kasi naala ko, sinabi ni Pablo sa Corinto, tandaan nyo, sa panahon ng Old Testament, bago magsimula, sinubok nila ang Diyos. 22,000 ang namatay sa ilang. At huwag nyo akalain na kayo'y malakas. Baka kayo'y bagsak na. Tama ba? Kaya hindi tayo papayag na bagsak. Kaya ang tema kahapon ay strong in spirit. In spirit, ang bagal ng iba. So tayo. Dapat tawa ko lang kayo eh. Minsan pag word of God na, tatandaan nyo yun ha, seryosong diablo para tayo po ay isturbuhin. Ayaw niya po yun eh. Ayaw niya tayo lumakas sa word of God. Kaya ngayon, babasa tayo ng salita ng Diyos. Buksan natin ang Isaiah chapter 1. Verse 18 and 19. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking puputiin tulad ng yelo o bulak. Sa ibang salita, niebe. Sa 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasain ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maging magsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. So, pagpalain ng salita ng Diyos, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil hanggang ngayon may hininga kami, Panginoon. Tunay kaya mong patayin ang tao. Subalit hindi mo na yung ginawa sapagkat pinagsisihan mong patayin ang tao sa panahon ni Noah. Sabi mo, hindi mo na sila papatayin sa pamagitan ng tubig. Pero sa panahon ni Pedro, ang tao mamamatay kaagad. Mamamatay sila kapag hindi sila nagsisi. Kaya lang, hindi agad mamamatay. Ito'y sa panahon ng iyong pagbabalik. Hahatulan mong lahat ng tao at ilalagay mo sa kaliwa at ilagay mo sa kanan. Ibubukod mo ang mga taong naniwala sa iyo at ang mga di naniniwala itatapon mo sa apoy ng impyerno. Kaya muli, Panginoon, pangunahan mo kami ng Banal na Espiritu Santo sapagkat kami nga po'y nabubuhay na sa huling panahon at napakatindi ng anumang mga kahirapan na maaari naming maranasan kung hindi kami nananalig sa iyo. At dahil sa pananampalataya, pinatibay mo ang aming puso at pag-ibig sa iyo. Kaya salamat muli, Panginoon. Pangunahan mong ilingkod, ang presensya may manguna. Bigyan mo ko ng nararapat at tugma sa pangailangan ng bawat isa sa amin. Sapagkat ayaw mo na kapag ikaw ay aming hinangad, makakamta namin ang aming hangarin sa iyo. Kaya ito'y aming hinidulog na pangunahan mo ng presensya mo upang ang sinuman na may inasahan, uuwi na dala ang pangako mo. Ang iyong alipin, tago mo sa iyong likuran, ikaw ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga ng sabay-sabay. Alam nyo, palakpakan ng Diyos, no, talaga.
Of course, sino rito walang problema? May problema tayo lahat. Pagising pa lang sa umaga, problema na. Pero, lumalabas ang kagalakan sa panahon ng mga trials ng buhay. Kasi hindi po saya. Ang saya, panandalian, pero ang joy ay kaloob. Masaya ka pag may pera, pero pag walang pera, malungkot na. Naantok ka pa. Totoo. Ang fruit of the joy, in the sense na parang akala natin, maganda ang buhay talaga pag nasa Panginoon, pero tandaan ninyo, minsan, concern Diyos sa puso than to our comfort. Madalas ko marinig kay Bishop Ramos yan. Kaya tayo bilang mananampalataya, itong Isaiah ay naghamon, halika kayo, magpaliwanagan. Ibig sabihin, mayroong reconciliation na nagaganap sa tao at sa Diyos. May nagaganap na ang tao kinakailangan makipagkasunduan. Ikaw ba nakipagkasunduan ka na? Yung kasalanan mo, pinagsisihan mo na talaga? Na ang sabi mo sa Diyos, hindi ka na uulit? Hindi ka na susuway? Yun yung mga bagay na sinasabi ng Isaiah. Kasi, dito nakikita natin, pag tinanggap nga natin si Lord, ang paniniwala natin lagi sa ating mga buhay, yung kasalanan natin, kinuha ng Diyos, ng Panginoong Hesus, nung siya'y bumaba sa lupa at naisilang siya sa sinapupunan ni Maria. At ang sinapupunan ni Maria, yung Holy Spirit na nagkatawang tao. At yun ang nagpatawad, luminis ng ating kasalanan. Kasi si Christ ay walang kasalanan. Kaya siya ang nagpasya na bumaba. Para ang kasalanan ko, kasalanan mo, ay kanyang kunin. Ngayon, tinawag ka ng binanal ng Diyos. Huwag niyo kalimutan yon. Kaya nga, ngayon, kilala natin ang Diyos, hindi dahil sa nakita natin siya. Tama ba? Of course, pag tinanong ng mga tao, sa kinagisnan nila, naniniwala ka ba sa Diyos? Lahat ng sagot nila, oo. Walang tao na magsasabi, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero ito'y paniniwala ng kinagisnan ng religion. Alala ko, nung bumili kami ng barong, dahil punta kami ng Baklaran, sabi ko kay Hana, Hana, nung araw, dito ako lumuluhod. Dito sa pintuang ito, hanggang doon sa altar, ang layo. Nasa akala ko, yun ang aking faith. Sana maintindihan nyo yung value na hinahangad ng Diyos. Gusto niya mahalaga ang kanyang salita. Kasi ikaw, sobra din ang halaga mo. Higit ka pa sa kayamanan ng daigdig. Kaya nga, tinubos tayo. Kung pera lang ang tubusin sa ating, kaya ng Diyos. Pero walang karapat-dapat na magtubos sa Kanya, sa atin. Kaya sa Kanya niya iniatang. Kaya sabi ng Bible, si Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya mag-mature talaga. Huwag kayong matakot na magbago. Alam nyo, may kasalanan. Alam nyo yung kasalanan. Hindi pwedeng baliwala lang. Alam nyo, sasayangin ang mga panahon. Of course, pag hindi nyo pinahalaga ng sarili nyo, kung totoong mahal nyo ang sarili nyo, nakipagsundo kayo sa Diyos, at nangako kayo na hindi na po ako uulit.
Ito'y seryoso. Practically, ang Diyos talagang malaking pagmamahal sa atin. Pero kayo ba'y napapansin nyo? O wala lang? Kaya ang tanong, etong pamagat natin, does faith in God still exist? Sa Tagalog, umiiral pa ba sa'yo? Habang nasa church ka, habang kilala mo na ang tagapagligtas mo, may faith ka pa ba? Kaya nga, kung hindi ka tagamundo, ang faith mo sa Lord, alam mong malinaw na malinaw sa buhay mo. Kasi hindi lahat ng faith tama. Naget nyo? Hindi lahat ng faith tama. Kaya, isipin nyo lagi, yung faith ba, araw-araw umiiral sa'yo? O parang panglinggo lang? Paano yung ginagista natin? Naalala lang si Lord paglinggo. At sometimes naalala lang pagdating ng April, na ipapako traditionally si Jesus Christ at ini-exercise ng mga religion na ang tao ipako rin. Kaya yun yung seryosoin natin. Kasi nga, ang paniniwala, ang mga bagay na di nakikita, subalit pinaniniwalaan. Matatapos lang ang pananampalataya pag dumating na ang wakas ng judgment. Ito, hindi na natin gagamitin. Kasi pag nagharap na tayo sa Panginoon, hindi na yon pananampalataya. Kaya ngayon pa lang, akala natin ang pagmamahal sa buhay ay yung maghanap buhay ka, magtrabaho ka, kumain ka, pagandahin mo ang buhay sa mundo. So, minsan, doon lang umiiral ang buhay. At kung titingin ka, kahit na yung mga tao, mga politiko, sobrang yaman. Naniniwala daw sila sa Diyos, pero sa totoo, hindi naman. Kaya mapalad. Mapalad tayo. Naget nyo? Kaya ang unang bagay na makita ninyo. Ngayon, merong katotohanan na dapat nating maintindihan na si Jesus Christ mismo ang nagsalita. Kasi minsan, ang napag-aralan natin, isang katibayan na tayo'y tatatag, titibay. Kasi ang taong hindi matalino, madaling bumikay. Sa salita ng Diyos, Pag ang tao hindi siya learner, hindi siya disciple, hindi siya follower, mahina siya. Kaya ito, sabi ni Lord sa John 8:31, saying, Jesus, learn from me, and the truth shall set you free. So pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos from Old and New Testament is all about Jesus na inaawit natin. Sapagkat ang mundo nilikha, si Jesus ay naroon na. Naget nyo mga kapatid? Kaya kung mahal ninyo ang Diyos talagang sa katotohanan, dapat lang. Pero pag hindi pa masyado, humingi ka sa Panginoon ng tulong at maunawaan mo bakit siya iibigin. Ngayon, Philippians chapter 2 verse 9. Sa Colossus, sinabi na natin, si Jesus hindi siya nakikita, pero siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita rin. Sa Philippians chapter verse 6,
and up to 9, Philippians chapter 2 verse. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, sa halip, binitawan ni Jesus ang pagiging kapantay ng Panginoong Diyos. Hindi nakikita ang Diyos, di ba? Pero sa pamagitan ni Jesus, makikita din natin. Kaya nga, Luke chapter 6:46, dahil kilala mo ang Diyos, tinatawag mo siyang Panginoon. Kaya tiyakin mo, kapag nagsabi ka, Panginoon, thank you. Panginoon, salamat sa iyo, tiyakin mo. Kasi, nakakatawa, sino ba Panginoon mo? Baka naman hindi yan sa langit, dito sa lupa. Baka kasi dito sa lupa, may Panginoon din ang tao. Pera, Panginoon mo yan. Pag yan ang mahalaga sa iyo, Panginoon mo. Trabaho, Panginoon mo. Hindi ka naglilingkod. Sarili mo, Panginoon mo. Pag hindi ka naglingkod sa Panginoon na sinasabi mo, ikaw ang Panginoon ng sarili mo. Yan ang pinakadelikadong kalagayan. Kaya nga, God is not like a man. Hindi siya gaya ng tao. Bagamat sinabi ng Genesis, likhain natin ang tao, nakawangis natin. Pero hindi yung mukha, kundi yung heart or damdamin ng Diyos. Yung feeling ng Diyos, gaya ng feeling ng tao. Pagkat ang Diyos, hindi pa po natin siya pwedeng makita sa ngayon. Sapagkat sa panahon ni Moses, hiniling niya na makita si Lord. Pero sabi niya, hindi mo ko pwedeng makita, baka mamatay ka. Even Jacob, hindi nagpakita ang Diyos sa kanya. Pero ang salita niya, kita ko ang Diyos. Pero sabi niya, hindi ako namatay. So in fact, yung faith mo ba, umiiral, kahit nasa dito ka sa church, hanggang paglabas mo ng bahay, nandyan pa rin ba ang faith? Di ba? Amen, mga kapatid? Lahat naman tayo may faith. Lahat ng tao dyan sa labas may faith. Ngayon, dito makikita natin, si Herod, itinuring ng mga tao na siya'y hari. Nung narinig niya, sabi niya, habang nagsusuot siya ng yung robe ba ng hari, sabi ng mga tao, hindi yan tao, yan Diyos. Hindi ba lang nagsalita? Anong ginawa ng Panginoon? Yung anghel ng Diyos. Pinalo si Herod. Katapos siyang paluin, inuod siya hanggang mamatay. Ang tao kasi, naniniwala sa mga bagay na yun lang ang naiintindihan niya. Wala namang basihan. Hindi kagaya ni Pablo. Sabi niya lang mga taga-Malta, hindi siya nakaligtas siya sa lupit ng karagatan, pero hindi siya makaligtas sa ahas na makabandag. Nagtaka sila, bakit yung pagkagat pinagpaglang, hindi namatay? Kaya sabi nila, si Pablo ay Diyos. Ano sabi ni Pablo? Hindi ako Diyos, ako'y tao lang. Minsan yung pagkaka-Diyos, marunong tayo magpang-unawa niyan eh. At maging si Peter, pumunta siya sa bahay ni Cornelio, at sabi ng mga tao doon na very, very religious. Alam niyo si Cornelio, napaka-religious. Araw-araw na nanalangin. At si Peter nananalangin sa bubong, at sabi niya, Lord, ayoko kainin to. May nakita siyang bubo ng kumot, iba't ibang hayop. Sabi ng Diyos, kainin mo. Sabi niya, hindi po pwede po.
marumi po yan, mga hayop na yan. Hindi, nilinis ko na yan. Yung pala, ang ibig sabihin yan, makakatagpo siya siyang mayaman na tao na yun ay walang pananampalataya. Kailangan niyang hasikan, kailangan niyang pangaralan, kailangan niyang ihayag si Christ na siyang totoong tagapagligtas ng sambahayan ni Cornelio. Sinamba siya. Sabi niya, tumayo kayo. Hindi ako Diyos. Ako'y tao lang. So, naintindihan nyo? Si Pedro naging matalino. Tayo hindi eh. Hanggang ngayon, kahit nandiyan ka sa pagiging Kristiyano, sa isipan mo, parang may Diyos mo si Lord, pero may ibang Diyos ka pa pala. Kasi kilala niyo pa ang Diyos? Sabi ko nga kanina, may damdamin. Marunong masaktan. Kaya pag hindi niyo sa sinamba sa araw ng linggo, ano sa palagay niyo yung damdamin ng Diyos? Akala niyo lang, pastor ang naghahanap? No, ang Diyos ang naghahanap sa iyo. Ba't wala ka na ngayon? Wala ka ngayon ng linggo. Wala ka, ba't hindi ka sumamba? Ano ginawa mo? Ba't hindi ka naglilingkod? Anong ginawa mo? Taga-upo ka ba ng bangko? May hamon pa naman si Lord. Ang gusto niyo maging servant? Gusto niyo maglingkod? Maglingkod muna kayo sa pinakabababa ang kalagayan. Sapagkat ang maglilingkod sa Diyos ay nagsasaad na siya talagang Panginoon mo sa buhay mo. Pero kung ikaw, ganyan lang ang buhay mo. Sabi ni Jesus, don't call me Lord. You do not know the things that I said to you. So, masakit po yun. Hindi yun biro. Ang Diyos nga, sabi ko sa inyo, may damdamin. Lahat ng kanyang ginawa, sinaktan niya ang kanyang sarili dahil sa iyo at sa akin. Dinala niya lahat ng ating sala. Ang ating karumihan, dinala niya sa krus. Na sana, tiyak ang kapahamakan ay dumadating o darating sa buhay natin. Ngayon, pumunta tayo sa punto na kailangan makita mo, nananampalataya ka ba araw-araw o araw lang ng linggo? Kasi magandang tanong yan eh. Na-realize natin yung ating ginagisnan, yung faith na yun pala, walang kabuluhan yun. Tama, mga kapatid? So, ano nangyari? Sino ba ang mapalad? Sabi ni Lord, mapalad ang nakikinig ng aking salita pagkatapos ay susunod agad. Kaya marami sa atin, parang nanonood lang. Pero sa totoo, wala naman. Ngayon, makikita natin doon, blessed are those who are not seen and yet have believed. Tingnan niyo po, matindi pong word na yon ni Jesus Christ. Mapalad. Pag sinabi na mapalad, ito'y termino ng mga tao, maswerte. Sabi niya, maswerte ako sa anak na ito. Pero pag nakapangasawa naman siyang makulit, malas na nakapag-asawa ko nito. Parang gusto ko ito hiwalay. Dalawa lang eh. Mapalad. Maswerte at malas. Yan sila. Di ba? Yan ang term natin nung araw. Malas naman buhay to. Di ba? Hindi natin alam. Kaya pala, ang mapalad, sabi ng Bible, yung tao na nakinig, pagkatapos kahit hindi nakikita, and yet, naniniwala. Yan, ang mapalad. Kasi tiyak yan, may patutunguhan ang pananampalataya ng isang tao na narinig si Lord and then sumunod.
Hindi mapalad yung nakapag-asawa ka. Hindi mapalad yung may negosyo ka. Kaya yung swerte, kaya may lucky 7 tayo. May lucky number tayo. Sa akin, kung tutuusin, hindi lucky ang number ko sa termino ng sanlibutan. Kasi 13, malas daw yun So naget nyo? Kaya sa building, walang 13. Lulundag agad ng 14. Tingnan nyo. Sino naman dumakit sa building? Nakita nyo ba yung numero? Walang 13. Talino tayo, di ba? Bakit walang 13 to? Ano ibig sabihin nito? Kung ako pala pinangak sa 13, malas palang buhay kong ito. John 13, 1956. Ba't hindi na lang ginawang 14? Kaya, sana, wag kayong mukhang inosente sa mga sitwasyon ng buhay. Ang buhay, hindi pera-pera lang. Kaya may mga pangarap ang dalaga. Pag ako nag-asawa, gusto ko mayaman na mayaman. Tapos matanda na para pag namatay, akin yung yaman niya. Ganon na tayo mga tawiran. Hello. Naintindihan nating lahat. Kaya, i-prove mo sa sarili mo. Patunayan mo na ikaw ay blessed. Kasi pag hindi mo nakita na ikaw ay blessed, araw-araw ng buhay mo, ihahambing ka ng mga taga-mundo. Malas naman itong mga born again na ito. Kaya nga sila galit na galit Sabi niya, mula nang tayo yung born again dyan, nagkamalas-malas tayo rito. Pag nag-awit sila, ang gugulo nila. Pero pag magkapatugtog sila ng ano ba yung karaoke ba yun? Video okay, sobrang ingay. Ayaw din natin sila kasi puro demonyohan yung mga lyric. Nakarinig ba kayo ng lyric ng sanlibutan, purong pagmumura? Nakakaimpan ng galit, parang gusto mo sampalin yung nagpatugtog. Hindi totoo. Kung wala tayong presence ni Lord, mapupuntahan mo, ba't ka nagpapatugtog ng ganyan? O di ba? Kaya, kasi nga, innocent. Kaya nga, blessed ka dahil naniniwala ka sa salita ng Diyos. Sa isip mo pa lang, alam mo na may magandang patutunguhan ang pananampalataya mo. Hindi siya parang sugal, hindi siya swerte. Yung sugarol, sige, tayanan. Ang utak lang niya baka swertehin. Sabi nga ng mga taga-sanlibutan, ang buhay ay parang gulong. Punta ka sa taas. Punta sa baba, dating ka ng taas. Sa atin hindi ganyan. Hindi na tayo babalik sa baba. Hindi tayo pwedeng bumalik sa kahirapan. Dahil yun talaga, ang plano at pangako ng Diyos sa kanyang salita. Hindi na tayo babalik pa doon. Kaya dito, blessed ka. It because may pagbabago ang buhay mo. Kaya nung nabasa natin ang Matthew 5, mapalad ang nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y pupunuin ng Diyos. Dati ba alam mo yan? Yun yung mapalad. Alam mo kung anong buhay na maganda at maayos sa harapan ng totoong Diyos na sinasamba natin, na may-ari ng lupa at ng langit, maging ang iyong hininga ay kanyang pinagpapatuloy. Wow! Kaya, kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, may kinalaman ng faith mo sa Diyos kung ano ka ngayon. Kung gigewang-gewang ka, huminto ka na, wala lang, ano mangyari sa buhay mo?
Pansamantala lang yan. Kasi, nakita nyo, mabigat din sa Matthew 5, mapalad ang inuusig. Ayaw mong usigin. Mapalad ang inaalimura sa kabila ng pagsunod sa Diyos. Ayaw mo yon, takot ka doon. Oh. Amen? May naintindihan kayo, mga kapatid? Kaya yung mapalad, hindi yung nagtayo ka ng negosyo bilang nag-boom. Kasi kung blessing lang ang tingin mo sa Diyos, kaya yan tapatan ni Satanas. Ba't lagi ko inuulit yan? Totoo yan eh. Ang gusto ng Diyos, mabago ang karakter. Mabago ang puso. Hindi ka nagkakunwari na bait-baitan. Ang bait mo sa harapan, may tampo ka na pala. Wow. Sabi mo sa katabi mo, salamat di ako yun. Oh, totoo? Inisin kita kaya ngayon nung mangyayari sa'yo. Hindi ba? Naget nyo? Kaya, pilitin nyo gawin na exercise nyo kung ano ang pagiging mapalad. Lagi minsan kinukompare natin. Minsan pag nakaproblema, titingnan mo raw yung mga taong mas malaki ang problema sa'yo. Para matiyak mo na mas mapalad ka. Pero kasi tayo ayaw natin na mamroblema. Kaya nga pag gusto natin, maglingkod ka, ang bigat kagad ng iniisip na, ang hirap ng commitment. Hirap naman maging manggagawa sa gawain. Buti na yung wala. Gising ako sa umaga, walang mag-aano sa akin. Walang maghahanap. Akala niya tao ang maghahanap. Kaya magkakamali siya. Pero kung sa Diyos mo, nilalagak ang lahat ng bagay, na masabi mo, mapalad ang naglilingkod. Wow! Hallelujah! Kaya sabi mo nga sa katabi mo, alam mo bang blessed ka? Ano sagot? Prove mo. Sabi mo nga sa katabi mo, patunayan mo. Alam mo ba? Minsan ang espiritu nakakahawa. Kasi talaga, pag hindi mo na kita ang sarili mo, mapalad ka, puro lungkot na lang ang buhay, masaya ka lang sa church, pero sa paglabas mo, malungkot ka pa rin. Kunyari ka lang masaya, pero paglabas mo, malungkot ka pa rin. Sa totoo, takot ka pa nga maglingkod. Kaya, sasayang, di ba, mga kapatid? Sayang. Yung responsibility mo ngayon, nalilimutan mo. Well, bilang isang ikaw mapalad, therefore, ito pa ang goal ng isang mapalad. Matthew 5:48. Therefore, you shall be perfect, just as a Father is in heaven is perfect. Yan ang maging goal mo sa buhay. At i-prove mo, patunayan mo. Minsan, pag sinabi, born again ka? Oh yes, born again ako. Hindi niya alam, naintindihan ko anong born again. Kailangan ma-realize mo, ano ba ang born again? Kaya minsan, unless a man be born again, he not enter the kingdom of God. Ang sino man nakipag-isa sa Panginoon, isa ng bagong nilalang. Minsan wala lang sa'yo eh. Kung anong lumang pagkatao, yun pa rin. Salamat, sabi mo sa katabi mo. Salamat. Na born again talaga ako. Sagutin mo nga, wala na akong kausap. Sabi mo sa katabi mo, Naintindihan niyo, mga kapatid? Naintindihan niyo?
Yan ang hope na ating hinahabangan. Kasi pag hindi tayo na born again, di talaga tayo makakapunta ng langit. Kaya may makanta sa libutan, sa langit wala nang beer. Ayaw yun ng lasinggero. Kaya kahit sharean mo, ayoko sa inyo. Bawal sa inyo inom ng alak. Pati babae, bawal din sa inyo. Ayoko. Di ba? Naintindihan nyo? Yun palang masaya ka na eh. Kaya, blessed. You must walk as a blessed person. You must talk as a blessed person. You must think as a blessed person. Alam niyo mga hindi blessed, puro negatibo ang utak. O kahit magpa-cute ka pa diyan, acute ka na talaga. Diba? Naget niyo mga kapatid. Kaya ako, naiintindihan ko eh. From the start ng pag-give born again ko, dahil alam ko yung realidad ng isang tao na nanalig sa Panginoon, na ano ko, nabuksan, namulat na. Hindi na kayang gibain. Wala nang pagsuko. Di ba, mga kapatid, naiintindihan niyo po ang ibig sabihin niyan? So, na-prove ko, minsan nga, pag may dumating na pagsubok, parang yung flesh ko gustong bumigay. Ano lang ang iniisip ko? Lord, tulungan mo ko, baka matisod itong mga tao. Nasabi, akala nila born again pa rin ako, yung pala hindi na. Minsan hindi natin madala-dala yung mga kamag-anak natin kasi walang makitang ilaw. Tagal-tagal mo ng born again, wala pa naniniwala sa'yo. Minsan nga may mga born again pa ang pangalan, Joshua. Wow, parang conqueror, ano? Pero yung pangalan, talunan pala. Bagay, wala naman dito yun eh. Diba? Ang Joshua sa Bible, conqueror. Diba? Kaya yun, yung mga bagay na yun, yung mga isip na yun, pag iniisip mo yun, pag ina-act mo yun, nagmamanifest ang faith mo, napuprove mo sa sarili mo na ikaw ay blessed person. Napuprove mo sa sarili mo, iba ka na ngayon kaysa sa dati. Kaya, does faith in God still exists? And prove it. Patunayan mo. Naalala ko to, parang yung bata-bata pa tayo, sabi niya, matapang ka ba? Sige nga. Suntukin mo nga yan. Di ba? Naranasan yun. Ikaw naman, uto-uto ka talaga. Naranasan niyo yan, mga kapatid? Sige nga. Kalabitin mo nga sa tenga. Matapang ka. Di ba? Yung kasama mo naman, pikam-pika na. Aba, suntukan na sila. Ayaw niya kasing, mapahiya. Kaya, pag hindi mo na-prove, mapapahiya ka sa Diyos. Na-get nyo ko? Ha? Hindi sa tao. Sa Diyos ka mapapahiya. Ha? Puro ka, parang hindi talaga na-prove sa'yo. Kaya alam mo pa, pag na-prove sa'yo, makikita talaga yan ng mga tao. Hindi ba sabi ng Bible, gaya kayo ng ilaw, na magliliwanag talaga. Ikaw, hindi alata born again eh. Pagdating sa bahay, bisa kinahiya mo pa saan pumunta. Wala lang. Hindi mo nga may pagmamalaki, born again ako ngayon. Mula nang pumunta ako sa gawain, talagang pinagpala. Pagdating ng pagsubok, bumigay naman. Di ba, mga kapatid? Buti na lang, hindi kayon. Wala akong kausap ha. Sabi mo sa akin, buti na lang, hindi kayon. Hindi ikaw yon. Sabi mo naman sa katabi mo, patunayan mo. Hello?
then, ito pang mga gaya na patunayan natin sa Lord, dapat ang tanong nito, specific to eh. Naalala ko si Mami Bishop, tinanong niya ako, Kuya Boy, mahal mo ba ako? Yes, Mami. 3 beses din, para siya si Peter, para siya si Jesus, ako yung si Peter. 3. Kaiba. Yung tanong, yung sabi ni Mami doon sa mga kasama ko, mahalin niyo ang church. Ikaw din, mahalin mo ang church. Ikaw din, mahalin mo ang church. Iba yung tanong sa akin, mahal mo ba ako? Kaiba yung tanong sa akin eh. Minadama ako, kaiba. Pangatlong tanong, mahal mo ba talaga ako? Yes, Mami, pagtatanggol kita. Pagtatanggol ko ang church. Diba? Ibang challenge ang salita na binigkas niya sa akin. Kasi nga, may proven din siya na may kaloob na gano'n na kaya kong ipagtagumpay ang mga pagsubok na maaaring dumating at marami bang darating. Ay, iba yung word ko eh. Mahal kita, Mami. Pagtatanggol ko ang simbahan. Kasi mahal niya ang simbahan, alam ko. Kaya nga panay niya ang bilin niya sa mga anak, itong gagawin mo. Pag nawala na ako, itong gagawin niyo sa ganito, ganito. May bilin na siya eh. Kaya lang, ang bilin ni Mami, tapos na siya. Malapit na siyang mamatay. And then, ito ang tanong. Sabihin mo nga sa katabi, mahal mo ba si Lord? Diba? Para kang nagtanong doon sa nanliligaw sa'yo, mahal mo ba ako? Eh, yung kausap mo, sinungaling talaga yan. Diba? May mga babae na didenggoy ng lalaki. May mga lalaki na didenggoy ng babae. Mahal mo ba ako? O mahal kita. Kasi nakita niya, may pera yung lumiligaw sa kanya. Hindi talaga yun eh. Yun ang natural ng tao. May mga gold digger talaga. Di ba? Kaya, yung patunay na yon dapat maintindihan mo. Kaya yung word ni Jesus, feed my lamb, feed my sheep, tend my sheep. Ito lang ang revelation sa akin. Paano ka mangangalaga kung mismo ikaw hindi mo inalagaan sarili mo? Paano ka magpapalakas? Ikaw mahinang-mahina. Bago niya sinabi kay Peter yon, si Peter ang una niya na-encounter, nung siya ay nabuhay, si Peter agad ang hinanap niya. At may salitaan sila ng Panginoon, si Peter. Alam mo, Peter, nag-request si Satanas na susubukin ka niya, pero ipinapanalangin kita para maging matatag, para maging malakas. At kapag ikaw pag ikaw malakas na, magpapalakas ka. Kaya nakakalungkot sa iba, wala, hindi nagpapalakas. Puro na lang lagi palalakasin. Ang pagkakilala sa iyo lagi, ang hina naman ito. So, hindi ka rin mabitawan dahil mahal ka ng mga tao na nakakita sa iyo, lalo na born again. Kinikare ka, di ba? Tama ba? Yung care, feed. Pinipid ka ng mga encouragement, pero ikaw, wala lang. Pinipid ka ng mga salita na magpapatibay sa iyo, pero ikaw, nonsense sa'yo. Doubt ka kasi. But why? The opposite of faith is doubt. Ang taong hindi na nananalig, wala. Yung salita, normal na sa kanya. Walang power. Kahit may Holy Spirit pa ang Word of God, wala rin sa kanya yan. Hindi mo kayang hikayatin na maglingkod. Tama na sa kanya yung buti pa sinabi ni David, naalala ko tuloy, Lord, kahit naman taga-bukas lang ako ng pintuan ng templo.
Basta mahalaga, nandyan ako sa templo naglilingkod. Di ba? Kasi kahit anong paglilingkod, kaya natin gawin. Tama ba? Yung pagandahin mo ang simbahan, paglilingkod yan. Yung alalahanin yung mga tao na wala. Sabihin mo, ba't nawala si kapatid? Tapos pupuntahan, kapatid, ba't wala ka? Malalaman mo na siya'y nangangailangan kasi mahal mo. Oh. Naigit nyo? Malalaman mo na siya nagigipit dahil may passion ka sa kanya. Kaya, yun yung hinahanap ng Panginoon kay Peter. Do you really love me? Yung pagmamahal kasi, concern ka sa kanya. Ayaw mo siyang nahirapan. Lalo pag nakaranas ka ng kahirapan, pag mahal mo ang tao, ayaw mo maranasan niya yon. Kaya tayo gustong-gusto natin mag-share ng Bible. Gusto natin i-preach ang Bible. Gusto natin alagaan ang tao. Mamulat sila na mahal sila ng Panginoon. Nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo. Alang-alang sa kanila. Of course, hindi mo magagawa yon kung hindi ka healthy, hindi ka strong, hindi ka spirit, hindi mo magagawa yon. Kaya tama yung ating team, strong in the spirit. Kasi pag hindi ka strong at hindi ka puspos, wala kang magagawa. Hindi ka magiging epektibo. Kaya, kumustahin mo? Nag-i-exist pa ba sa iyo ang faith mo sa Panginoon? O hanggang hanap buhay ka lang at pag-aasawa? Hello, may kausap ako. Alam niyo, hindi papayag ang Diyos na hindi niya gampanan kung ano yung gusto niya mangyari kasi mas mataas ang gusto ng Diyos kaysa sa kaisipan ng tao. Ngayon, fear is also a fruit of humility. Tingnan mo, dahil hindi ka naglilingkod kay Lord, ma-pride ka kaya? Bakit ka ma-pride? Kasi hindi na yung paglilingkod mo sa Diyos, kundi sa mga ibang bagay na. Kaya ang fruit ng isang fear of the Lord, may fear ka sa Diyos. Pag may fear ka sa Diyos, takot ka magkasala. Huwag ka maging religious lang. Hindi basihan ng bait para makarating ka ng langit. Ang basihan ng faith, yung may takot ka sa Diyos. Ayaw magkamali. Hindi mo binibilang kung anong kasalanan. Basta ang alam mo, ang pagsuway sa Diyos ay isang kasalanan. So matalino ka. So ma-enjoy mo ang buhay mo. Pag may takot ka sa Panginoon, may humility ka. Amen? Nakagaya ni Solomon. Pag may fear ka sa Diyos, makikita mo yung knowledge and wisdom kung sino ang Diyos. Siya ang creator ng buong universe, may-ari ng lahat ng buhay, may-ari ng lahat ng bagay na narito sa mundo. Tandaan nyo, si Satanas, walang pag-aari. Kung pwede nga lang siya pitikin sa tenga wala siyang pag-aari. Sa buhay mo, sa buhay ko, pag-aari ka talaga ng Diyos. Kaya huwag kang magyabang. Huwag kang magkunwari, huwag kang paluloko kay Satanas. Manluloko siya. Hindi siya totoo. Kaya kung ikaw natututo na mahal mo ang Diyos at alam mo ang responsibilidad, iingatan mo ang kanyang salita. Kilala mo si Lord na shepherd mo. Kilala mo sarili mo na ikaw ay sheep. At ang sheep, walang magagawa kung wala ang shepherd. At ang sheep, nakikinig sa kanyang shepherd. Sino ang shepherd? Si Jesus. So, protektado ka.
Walang papasok na agam-agam sa utak mo. Kasi at sa totoo lang, ang utak natin hindi matino. Ang utak natin puro makasanlibutan. Tama? Kaya baling talaga natin si Lord. Wag lang puro. Gusto ng Panginoon, gusto niya, natutuwa siya pag natutunan natin siyang mahalin. Greatest commandment pa naman. Kaya sabi niya, when you love the Lord, Jesus promises another helper. If you love me and keep my commandment, merong tulong ang Diyos na dumarating mula sa kaharian, doon sa kalangitan, sa heaven. Kasama mo na siya sa buhay mo. Siya ang helper mo. Kaya walang tao na lagi na lang namumroblema. Lagi na lang malungkot. Amen? So ano mangyayari? Alam nyo ba ang taong nagmamahal, kahit matanda na, parang bata kong kumilos. Hindi ka papasukin ng panghihina pag mahal mo si Lord. Lumalakas talaga ikaw. Pero pag hindi mo mahal si Lord, ang bihira, kinasasawaan mo yung trabaho. Papasok na naman. Pero alam niya naman, doon gagaling ang buhay niya. Parang gusto na huminto. Nagkakainisan pa sila. Nagkakaasaran. So, naiintindihan nyo? Kasi ang opposite ng love ay anger. Kaya may mga asawa magkatabi, mahal na mahal kita, sa totoo. Sa lang yun, pag uwi, awa yan. Kaya may mga babae, bihira. Siga kaya ang babae na hindi marunong magmahal sa Diyos. Kakaya. Di ba? Lagi nagtatalo yan, maniwala ka. Kunyari lang yan, sweetie sila. Jesus. Amen? Huwag may problema niya, tingnan mo. Di ba, mga kapatid? Pero, hindi mapuprove ang problema na talagang may pagmamahal ka, nagtatagumpay ka pa rin. Hindi nagbabago. Kasi ang pag-ibig, hindi dapat magbago sa Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Kasi ang Diyos kailanman hindi nagbabago ang pag-ibig sa atin. Pinatunayan na yan ng Diyos sa atin. No, ang anak niya na si Jesus binigay sa atin. Kaya maging masaya. Pag mahal mo si Lord, excited ka magsamba, excited ka sa simbahan, excited ka sa lahat ng mga activities. Excited ka magpagamit. Kaya kung ikaw hindi excited sa paggamit, hindi mo mahal si Lord. Hindi mahal mo si Lord. Wala lang eh. Di ba? Hindi ka excited na hanapin yung alam mo nang hihina. Kaya, ito ang church. Alam nyo pag gano'n ang mga attitude natin, gano'n ang mga ugali natin, dodoble tayo. Kasi ang pag-ibig na dadamayan ng mga tao. Pero pagpasok niya rito, wala siyang madamang pag-ibig. Ano mangyayari sa kanya? Hindi siya babalik. At kung hindi naman siya babalik, ikaw naman yung naghahabol sa kanya na para ipadama mo ang pag-ibig sa kanya. Kasi tayo ang representante na ang pag-ibig ng Diyos ipadama sa mga tao, hindi pa nila naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Mahalin talaga natin. Pamilya natin, kamag-anak natin. Nai-inlove tayo sa ginagawa natin. Tama ng pagkukunwari. Na ang ginagawa mo ay puro pagkukunwari. Tandaan nyo, sabi ng Bible, ang mga bagay na hindi mo ginagawa na ayon sa pag-ibig ay walang kabuluhan. Biro mo nonsense ka, sisimba ka, nonsense ka na, walang kwenta yung ginawa mo. Napagod ka lang. Dahil wala ka namang pagmamahal. Ang pagmamahal mo nasusumpong, sabi ko nga, ang pagmamahal sa Panginoon, o kaya ang pananampalataya, hindi lang siya option. Minsan huli lang siya. Meron pa akong... Una, tao mo na lalapitan mo. Pag wala kang pera, Bombay. Then, utang.
Pag hindi napansin, tampo ka. Ay, wala na talaga sa yung magpautang kasi hindi ka marunong magbayad talaga. Amen, mga kapatid. Hala na. Huli na lang, Lord. Option na lang yun. Minsan nagdududa pa, tutugon kaya ako ni Lord? Talagang tutulungan niya pa ako? May duda pa sa batukan. Amen, mga kapatid. Hello! May kausap ba ako dyan? Ang Diyos nalulugod sa pananampalataya. Gustong-gusto niya na lumapit ka sa Kanya. Yang Diyos, matindi ang pagmamahal. Kaya minsan inaabot tayo ng mga ganong sitwasyon. Patutunayan ng Diyos na siya ay nagmamahal. Gaya ng awit natin, ang Diyos di nagbabago sa pagmamahal. Kaya yun naman ang ating dapat i-response, i-proven sa Diyos na ang kanyang salita ay lagi nating panghahawakan. Kasi ang pagmamahal ay hindi pinipilit. Ito ay isang malayang relasyon. Kasi si Lord, hindi naman natin siya pililit, Lord, mamatay ka na para matubos mo ako. Wala namang ganun. Siya nagkusa. Kaya ikaw, magkusa ka sa paglilingkod. Huwag na lang lagi, maglingkod ka kay Lord. Ilang taong ka na rito? 36. Lagi na maglingkod ka kay Lord. Pag sinabi mo, paano yun? Tatalikod, matitisod. Ayaw niya marinig na maglingkod. Amen ba? Ganda-ganda na ng sinabi mo. Pag nagsalita ka, maglingkod ka kay Lord. Naku po. Ayaw niya yun. Pero mapalad ka, sabi mo sa katabi mo. Naglilingkod ka sa Diyos na buhay. Nagmamahal ka sa Panginoon. Hallelujah! Pangatlo, the whole duty of man is to fear and keep His commandment. Pinaghalo-halo ko na yung lahat ng mga sinabi sa Panginoon kasi yung duty mo bilang ikaw ay nananalig kay Lord, pinuproven mo na hindi mo dapat baliwalain. Kaya 3 bagay, mapalad, nananalig kahit na hindi nakikita. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong isip, buong puso, buong kaluluwa. Pangatlo, ang duty mo ay matakot ka sa Diyos at ang salita niya ay inyong panghahawakan. Bakit kaya yon ganon? Si alam nyo, hindi papayag ang Diyos na hindi mo makita at makilala ng lubos ang kanyang salita at yung mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. Nakakalungkot naman. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, kaya ko kayo sinubok para makita kung ano ang inyong puso at malaman nyo na kung kayo ay mag-iingat sa aking salita. Amen, mga kapatid. Yun ang dapat mo maintindihan. Kaya may pagsubok. Sabi ko nga, sa akin sa definition ko ang mundong ito, para sa akin, wilderness ito. Bakit ko nasabing wilderness? Bagamat may Jollibee, pero pag tayo hindi spiritual, ang sarap, parang ayaw mo na iwan yung mundo. Parang pag kumilos ka, parang hindi ka na mamamatay. Tama ba? Para yung buhay mo, hawak na hawak mo. Para kung magsalita ka, para may maduduktungan pa, parang 1 taon pa mangyayari sa buhay mo. Kaya, ito yung dapat nating maintindihan. Itong mundong ito, dadaan tayo sa mga pagsubok. Para ma-prove mo na ang faith mo ay magiging genuine. Amen? Kaya pag na-test ka, pumasa ka. Amen mo Tagal-tagal mo na, pero ka amen. Ilang taong ka na. Hello? Alam nyo, ang promotion natin sa Diyos, tuwing mga pagsubok na pagtatagumpayan. Yun yung naranasan ko. Kaya tayo pinromote ni Lord dahil nagtagumpay tayo sa pagsubok.
na dumating at dadaanan pa at marami pang pagsubok ang pwedeng madaanan pa. Kaya i-prove mo sa sarili mo, yung pangako ni Pablo, no one can separate sa pagsunod ko sa Panginoon. Dahil takot ako, duty ko, na kailangan ma-prove ko sa sarili mo, sa sarili ko, sa Panginoon, na tatatag ako, titibay ako. Dahil ayaw kong sabihan ng Diyos na ako ba'y naniniwala pa. Di ba may tanong din ang Panginoon sa mga disipulo, naniniwala pa kayo sa akin? May nagsagot pa nga, Lord, sorry, nagdududa ako sa iyo. Di ba? Kaya ang kahirapan ng tao, hindi sa hirap ng anumang sitwasyon, kundi may kinalaman ito, na kung ang faith mo ngayon ay talagang humikilos sa Diyos. And I believe, mga kapatid, i-prove mo sa Panginoon na patutunayan mo na siya lang ang iyong pinagkakatiwalaan at wala ng iba pa. Tayo tumayo sa Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad sa aming mga buhay. Takilain ka. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nananalig ba tayo kay Lord? Taas po ang kamay. Sinong handang patunayan na siya'y may pananampalataya sa Diyos? Kaya po taas natin ang kamay, lahat po tayo. Wag ho maging ritual ang buhay. Wag ho maging matakot sa paglilingkod. Actually, mapalad ang naglilingkod kaysa di naglilingkod. Mapalad ang sumusunod kaysa di sumusunod. Hindi mapalad yung may pera ka. Hindi mapalad yung may bahay ka at kung anumang trabaho meron ka, hindi ka matatawag ng mapalad. Sino mapalad? Mga kapatid, ang tao na minahalaga niya at mahalaga sa kanya ang salita ng Panginoon. Patungkol kay Kristo, patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya nga tayo, gusto nating mangaral, gusto nating pag-aamit kay Lord. Gusto nating mapaniwala sila na tayo ay sumusunod, nagmamahal. Huwag ho tayo maging ritual na Kristiyano. Sayang, sayang. Hindi ho pera-pera lang ang buhay. Mga kapatid, napatunayan ko na ang paglilingkod, wala hong kapalit. Mahalaga lang, unahin mo ang Diyos. Siya ang totoong Diyos sa buhay mo. Tinatawag mo ba siyang Panginoon? Mag-ingat ho tayo lagi. Sabi ng banal na kasulatan, huwag niyo tatawagin ang pangalan ng Diyos na hindi niyo naman kailangan. Naalala niyo ba yon sa Ten Commandments? Minsan tatawagin na lang natin ang Lord pag huli na. Option na lang siya. Minsan parang ano na lang siya eh. Parang normal na salita. Pero tandaan nyo, pag sinabing Panginoon, kilala mo siya from head to foot. Hindi po siya tao. Siya po ang may-ari ng buhay mo. Do you believe that, mga kapatid? Sino ang naniniwala? Siya din ang magbibigay ng magandang future mo, hindi ikaw. Sabi ko nga sa isang tao na parang hirap siya eh. Pero ang tiwala niya sa tao, sabi ko, ang tao, mauubusan ng tulong, pero ang Diyos, hindi nauubusan ng tulong. Hindi po siya nauubusan. Ang pag-ibig mo ng Diyos, di nagbabago. Kaya kapatid, yung faith mo, trabaho mo yung palaguin sa buhay mo.
Huwag kang ganyan. Masaya ka lang pag may mga big event. Pero pag may mga pagsubok, wala ka sa church. No. Huwag ho tayong ganyan. Ang pag-ibig sa Panginoon ay isang pangako. Sapagkat at Diyos una siyang nangako. For God so loved the world. Ikaw yung kabilang sa mundo. Na kinuha ng Diyos mula sa mundo. At dinala niya sa kanyang kaharian. At dadalhin niya pa sa tunay niyang kaharian. Sapagkat sabi ni Jesus, hindi dito ako maghahari. Ang paghahari niya ay ang bagong langit at ang bagong lupa. Kaya kapatid, mahal mo ba si Lord? Sige nga, taas ang kamay. Pero naniniwala ka na ang Diyos karapat-dapat mahalin? Baka nag-aalanganin ka pa. Tandaan mo, kapatid, ang kaligayahan mo, ang kasiyahan mo, hindi dyan sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Naku, ang sentro mo lang ay sarili mo, matatapos din yan. Kailangan maging sentro mo, walang iba kundi si Jesus. Sapagkat siya ang sentro ng faith. He is the author of faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Kaya huwag mo sasayangin ang buhay. Isa lang yung buhay mo. Even yung kaluluwa mo, isa lang yan, hindi yan dalawa. Ang responsibility mo, magpalakas ka sa Panginoon. Huwag kang hihina-hina. Hello? Huwag ka na lang lagi na lang aakayin. Responsibilidad mo na patunayan na ikaw ay ilaw at asin mula sa iyong kamag-anak. Huwag kang maging nonsense na Kristiyano dahil wala kang pagnanasa. Kaya kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kasalanan. Turing mo kasalanan ang di maglingkod kay Lord. Totoo naman yan. Kasi bakit mo paglilingkuran ng Panginoon? Alam mo, sasabihin ko sa iyo, may utang ka sa Diyos. Ang utang mo, hindi mo kayang bayaran sa pera kasi siya naman may-ari ng lahat. Bayaran mo ito na sasabihin mo sa sarili mo, i-offered mo ang buhay mo sa Panginoon. Pero naniniwala ka ba na talagang ang buhay mo pag-aari ng Diyos sapagkat may unang nag-offered sa iyo, walang iba kundi ang Panginoon Jesus? Inialay niya ang kanyang sarili para sa iyo, para sa akin. Kaya kailangan maintindihan mo yon. Huwag kang magbabaliwala, huwag kang padadaya kay Satanas. Sapagkat si Satanas, bibigyan kaya ng kayabangan upang mailayo ka sa Diyos. Magyabang ka at ipagmalakin mo yung sarili mo. Kaya ikaw ngayon, wag mong, tandaan nyo lang lagi, isipin nyo lang, Lord, buhay pa ba ako bukas? Di mo alam yun. Kaya huwag kang magyabang, huwag mong ipagmalaki yung sarili mo. Huwag kayong magpakamangmang. Ang taong hindi sumusunod sa Diyos, tinawag ng Diyos na mangmang. And I believe, mga kapatid, gaya ng challenge ni Isaiah, halikayo, magpaliwanagan tayo. Ang inyong kasalanan, nakasingkulay ng maitim na dugo, lilinisin ko gaya ng yelo. At kung willing kayong sumunod, pagpapalain ko ang inyong lupain. Kaya wala hong lugi. Hindi po lugi ang paglilingkod sa Panginoon. Lugi ka lang pag magduda ka. Nagaya ni Tomas. Masaya na ang mga disipulo, pero si Tomas, duda.
Kaya huwag kang magkukunwari, kapatid. Naniniwala ka ba na siya ang nagmahal sa'yo? Iniligtas ka? At gusto mo patunayan na ang faith mo hindi nakatuon sa mga bagay sa mundo, kundi sa Kanya lang. Because He is the author and finisher of our faith. Huwag kang matakot na sumunod. Pandarayan yung kaawayan. Ikaw, ako ngayon tinawag ka para tawagin niyang mapalad ang mga sumusunod kahit na hindi nakikita pero naniniwala. Kaya ikaw mapalad ka. Hallelujah. You are blessed people. Enjoy your life. Be happy in your life. Be joyful to serve the Lord. Huwag tayo mapagod. Minsan, ang ilan sa atin, hindi na excited magtrabaho. Tamad. Lagi masakit. Malungkot. Hinahanap mo sa mundo na ikay masiyahan. Pag uwi mo, malungkot ka pa rin. Tandaan nyo, ito ang duty mo. Pasahin mo ang Diyos para ikaw ay maging masaya. Hallelujah! Masaya ang Diyos. Hinahanap niya ang kaluguran. At kapag siya'y nalugod, kahit sa kabila ng iyong pagtitiis, sinikap mo pa rin na mahalin ng Diyos. Sinikap mong ingatan ang Kanyang pangako sa iyo. Sinikap mo na ang puso mo ay hindi magbabago. Kapatid, huwag tayo maging ritual na gaya ng mundo ng sanlibutan. Yes. Build your strong relationship to God. Pagtibayin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag kang mag-aalala. Katuwang mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Sinong willing na mahalin ng Diyos? Sige, taas mo ang kamay mo. Pakita mo sa Panginoon, Lord, willing ako mahalin ka. Willing ako paglingkuran ka. Yes! The Holy Spirit will help you. The Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will build you. Pupunuin ka ng Panginoon. Oh, rabababa sakala rababakaya. Yes, Jesus. Serve the Lord with gladness. For He is your God. He is your provider. Si Jesus ang totoong Panginoon. Sa lupa, maraming Panginoon. Pero si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ang Hari ng mga hari. Buhayin natin ang pananampalataya sa Diyos. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. I believe in you. We honor your name. Let us shout to the goodness of God. I believe in God. Praise, praise, praise. I believe in Christ the Son. Believe to Jesus Christ. The Holy Spirit. Our God is three in one. He is the same today and forever. That we will rise again. He served us. Pinaglingkuran niya tayo. Tao lang tayo. Naglingkod siya sa atin. God our Father, I believe in
Kapatid, kung meron ka pang nanatagong mga kasalanan sa buhay dahil hindi ka naging responsible, ang Diyos hindi nagbabago. Lilinisin ka niya. Do not be discouraged. Do not be dismayed. Fear the Lord. Matakot ka sa Diyos. Huwag ka matakot na mawalan ka ng trabaho. Siya ang may-ari ng trabaho mo. Huwag ka matakot na anumang naiisip mong katatakutan. Isa lang ang dapat mong katatakutan. Yung may-ari ng buhay mo. Hallelujah. Ngayon po, may hamon si Lord. Sino ang gustong maglingkod sa Kanya? Taas ang kamay. Sige po, kahit bata ka man matanda, patunayan mo yan. Dahil hindi ko yan sinabi dahil sunod-sunuran lang kayo sa akin. Lahat tayo, kasama ako. Lahat tayo maglilingkod sa Diyos. Gaya ng sinabi ni Joshua, me and my household, we will serve the Lord. Yes, Jesus, hallelujah. Sarap, masarap, masaya na paglingkuran ng ating Panginoon. Yes, handa tayo mag-sacrifice. Purihin ang Panginoon. Kaya yan ang magandang bagay na dapat mong marinig. Dapat po paglingkuran ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Hallelujah. Masaya na yan. Blessing na yan sa Diyos. May hininga ka. Sino naniwala? Masaya dahil nabubuhay ka pa sa piling ng Diyos ngayon dito pa lang sa lupa. Dito pa lang sa lupa, kasama na natin ang Diyos. And after in the ending ng buhay, physically, makikita natin ang Panginoon. Makakapiling natin siya. Hallelujah. Kaya maglingkod tayo sa Diyos. Hallelujah. Huwag tayo maglingkod sa Diyos-Diyosan. Oh, Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. Sino ang gustong magpagamit sa Panginoon? Taas ang kamay. Yes. Nakikita ng Diyos yan. Pero patunayan mo yan. Purihin ka, Panginoon. Sino pa ba ang mag-aatubili sa hamon mo? Karapat dapat ka lamang sundin, mahalin, dakilain, katakutan sa aming mga buhay. Yes. Thank you, Lord, for your presence. Your presence is in heaven. Ay ikaw, ako, mga kapatid, buhayin mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Yes, dahil marami na pong patay ang pag-ibig sa Panginoon. Malamig. Yes, gusto ng Diyos. Totoo ka sa buhay mo, sa sarili mo. Totoo ka sa Diyos. Totoo ka sa kapwa mo. And God will bless you all the days of your life. Alam nyo ba, ang nagmamahal sa Panginoon at naglilingkod ay lalawig ang kanyang buhay. Sino ang gustong lumawig ang buhay dahil siya'y naglilingkod sa Diyos? Yes, Lord, narinig mo po ang bawat bibig ng bawat isa.
Sorry kung hindi namin binigyan ng kabuluhan ng pag-ibig na ito. Pero ngayon, this now and right now, Lord, nakita namin, nag-i-exist pa nga ang pananampalataya namin sa iyo. Dahil kami, kahit sa gitna ng pagsubok, hallelujah, tumatatag kami. Lalo kaming lumalalim sa pagmamahal mo sa buhay namin. Natututo kaming magpakumbaba. Natututo kaming humingi ng tulong sa iyo. Hallelujah. Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Salamat, Panginoon. We give you all the glory, all the honor and praise. Sa ang magsabi ang lahat ng amen and amen. Amen. Sabihin mo sa tatlong tao, alam mo bang pinagpala ka ng Panginoon? Alam mo bang pinagpala ka na ng Panginoon? Yes. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon.